Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa labinlimang linggo ng taon at napakaganda ngayon sapagkat nililinaw kung paano natin dapat tanggapin ang salita ng Diyos na siyang dapat ating gabay sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapal na tao, kaya't lumulan siya sa isang daon at naupo roon, samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. At nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga na ang wika. Ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan, at ito ay kinain ng mga ibon sa impapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan, na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad, palibhasa ay hindi malalim ang lupa. Tatapot pagsikat ng araw, ay nalanta at tuluyan ang natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nalaglag sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng mga dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig-100, ng tig-60 at tig-30. Ang mga may tainga ay makinig. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Ipinapaskal ko minsan ang isang foreigner na pare na siya ay kadarating lang sa Pilipinas at ito ang first time niya pumunta ng Pilipinas. Habang dinadrive ko siya at ipinapasyal sa Metro Manila, gumingiti siya. Every time na kami dumadaan sa isang tulay. Ang sabi ko, bakit? Alam mo na napud ako lamang dito? Doon sa mga tulay nating dinaanan, wala naman ako nakikitang bahay, pero may nakikita akong antena ng TV doon sa tabi ng bridge na yan, ng tulay na yan. Ano yung mga yun? Ang sabi ko, tingnan mo yung ilalim ng tulay at sigurado may mga bahay doon. At yun ay mga antena ng telebisyon noong mga nakatira doon sa mga bahay na yun sa ilalim ng tulay. Pinamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, mayroong 96.6% na mga Pilipino na nanonood ng telebisyon araw-araw. Na ibig sabihin, halos lahat ng mga Pilipino ay mayroong telebisyon sa kanilang bahay. Ito man ay mayaman, sila man ay mahirap. Sila man ay nasa ilalim ng tulay, sila man ay nasa tabi ng estero, sila man ay naroon sa isang mahirap na lugar, sila ay mayroong telebisyon. Para sa kanilang panunod ng telebisyon o pagkakaroon ng telebisyon ay isang kumpletong paraan upang sila magkaroon ng entertainment. Sapagkat naroon lahat nga sa telebisyon, pag-upo nila. Kung isa ka lang telebisyon, halos lahat ng mag-aanak ay magkakasama. At yung kanilang pakikipagkaisa ay nararamdaman nila doon sa panunood ng telebisyon. Ang kailangan nila ay nakukuha lahat halos nila doon sa telebisyon na yung panunood ng telebisyon. Kung kailangan nila ng entertainment, yung masayang programa, mayroong channel na kung saan mo ilagay, mapapanood mo. Kung naghahanap ka naman ng trabaho, mayroong channel din
para makita mo yung mga trabaho na yon. Kung ikaw ay naghahanap ng mga kailangan mo sa buhay, halimbawa yung mga pagkain, kung paano magluto, pakikita mo lang din doon sa ibang channel ng television eh. At kung ikaw ay nangangailangan ng drama, lalo-lalo na yung mga addict sa teleserye dyan, alam nila agad yung channel na yun kung saan nila makukuha. At kung nangangailangan ka ng mga balita sa iyong paligid, Metro Manila o buong Pilipinas, o kaya sa buong mundo, mapapanood mo rin doon sa television na yan. Kaya gustong-gusto nila na magkaroon ng television sa kanilang bahay. Minamahal ko mga kapatid, ang nais kong tingnan sa panonood ng television ay yung ugali natin, yung behavior natin, yung attitude natin sa panonood ng television. Dahil maaari nating tingnan ito sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Sa panonood ng television, pag gusto mo yung programa, nakatutok talaga ang iyong paningin, ang iyong pandinig doon sa television na yan. Subalit kung ayaw mo na yung programa, pwede mong ilipat sa ibang channel, maghanap ka ng gusto mo, at doon na naman nakatutok ang iyong sarili sa channel na yon. Kung ayaw mo naman yung programa, at talagang ayaw mo lang makinig, pwede mong patayin yung television para huwag kang maabala sa iyong ginagawa. Kung minsan may attitude tayo na patuloy na nanonood ng programa, bukas yung television, subalit iba na yung ating ginagawa. Dahil hindi na tayo interesado doon sa programa, iba na yung ginagawa natin. Yung iba ay naglalaro sa mobile phone, yung iba ay nagbabasa na ng dyaryo. Ganon ang ating attitude sa panonood ng television. At kung minsan ito'y nadadala natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. Alam natin na yung relasyon natin sa ating Panginoon ay nakabatay doon sa pakikinig ng kanyang salita o kaya doon sa kanyang mga aral. Halimbawa, kung ikaw ay nasa misa, kung gusto mong mapakinggan ang aral ng ating Panginoon, dapat nakikinig ka doon sa mga pagbasa, nakikinig ka, at yung atensyon mo ay nakapokus talaga doon sa binabasa, at gayon din doon sa sinasabi ng pare kung siya ay naghuhumili. Pero kung ayaw mo nang makinig, o kaya ay hindi ka interesado, ganun din ang gagawin mo, nag-switch off ka rin, pinapatay mo rin yung iyong atensyon, o kaya may gagawin ka, may titingnan ka, o may iisipin kang iba na siyang napapalayo yung atensyon mo doon sa salita ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ganito kuminsan ang nangyayari sa atin. Kaya pagkatapos ng misa, nakakalimutan na natin kung ano yung sinabi doon sa sermon, o kaya nakakalimutan natin ano ba yung mga pagbasa doon sa misa. At lalong higit, nakakalimutan natin ang aral na nakukuha doon sa pagbasa. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo sa linggong ito. Ito ay tungkol sa evangelization. Ito ay tungkol kung papaano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. At kung papaano natin ito ipinapahayag sa iba. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagsasalita ng ating Panginoon doon sa makapal na tao sa pamagitan ng talinhaga. At ang talinhaga ito ay yung talinhaga na magsasaka. Sinasabi naman ng marami na ito hindi talaga talinhaga na magsasaka, kundi ito ay talinhaga ng binhi, parables. Sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo na siya ang magsasaka, siya ang naghahasik, at ang binhi ay ang salita ng Diyos.
Yung mga lupa na sinasabi niya dito, iba't ibang klase ng lupa sa kanyang talinhaga, ay tayong mga tao kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Sinasabi ngayon sa Banal na Ebanghelyo ngayon, na yung maghasik na yon ay naghasik. At ang unang nalaglag na binhi ay doon sa tabi ng daan. Alam natin yung daan ito ay parang tigang na lupa, semento o kaya ito'y asfalto, kaya ito ay napakatigas. Pagbagsak ng binhi ay hindi ito tumutubo sapagkat walang lupa na siyang dapat doon siya tumubo. Kaya pagdating ng mga ibon, kitang-kita yung binhi na yan at sila ay kinakain. Ang ikalawang lupa na sinasabi ng ating Panginoon ay yung lupa doon sa batuhan. Doon sa batuhan na yan ay kakaunti ang lupa. Kaya pagbagsak ng binhi, tumutubo agad sapagkat hindi malalim. Subalit pagdating ng araw, sumisikat ang araw, natutuyo rin ito sapagkat hindi malalim ang ugat ng tumubo na binhi. Ang ikatatlo ay sinasabi niyang lupa ay yung sa dawagan. Ito yung mga dawagan, okay nga tumutubo yung mga binhi na yan. Subalit habang lumalaki, yung mga dawag na yun, yung mga tinik na yan, ay iniinis yung halaman na yan hanggang ito ay mamatay. At ang ikaapat na klase ng lupa ay yung magandang lupa, yung matabang lupa. At dito nga, ang binhi ay tumutubo, lumalaki, lumalago, nagbubunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Minamahal ko mga kapatid, tungkol sa Banal na Ebanghelyo, ay mayroong dalawang napakagandang aral na ibinibigay sa atin na dapat malaman nating lahat ng mga Kristiyano at maisabuhay natin ito upang magkaroon ng katugunan ang aral ng ating Panginoon. Ang unang aral na sinasabi dito ay ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay hindi mamumunga hanggang ito ay hindi nahuhulog sa matabang lupa. Katulad ng magsasaka na bago siya magtanim, bago siya maghasik, ay ipiniprepare niya, handa niya yung lupa, inaararo yan, nililinang. Pagkatapos ay aayusin niyang lupa na yan. Kung may mga damo ay pinuputol niya o binubunot niya yung mga damo yan. Nilalagyan niya ng mga pampatay ng insekto o kaya lalagyan niya ng fertilizer upang sa ganon maging mataba yung lupa na yon. At kung sa ganon, sa kanyang pagtatanim ay magiging maayos, dito lamang tutubo, lalago, mamumunga ang kanyang mga halaman. Sa ating buhay, katulad ng sinasabi ko kanina, na tayo ay parang lupa. Tayong mga tao ang lupa ng salita ng Diyos. Sa atin din ay hindi mamumunga ng marami ang salita ng Diyos kung hindi natin ihahanda ang ating sarili. Kaya kung paano nilinang o kaya inayos ng magsasaka ang lupa, dapat ganun din aayusin natin ang ating sarili. Lalagyan natin ng fertilizer ang ating sarili. Nang ibig sabihin, kung isasabuhay natin ang mga Christian values sa atin, pag tayo nakapakinig ng mga salita ng Diyos, dito ay matatanggap natin, malalaman natin, at maisasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kung tayo mismo ay tigang at hindi natin kayang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat nating ayusin ang ating sarili. Araruhin natin katulad ng pag-araro ng magsasaka sa lupa upang ang tigang na lupa ay lumambot.
ganon din ang gawin natin sa ating sarili. Kung hindi na natin kayang tanggapin o kaya ay makapagbigay ng pagpapatawad, pagmamahal sa ating kapwa, dahil tigang na ang ating puso, dapat ito ay ating palambutin upang matanggap natin ang aral ng ating Panginoon at gayon din ang ating kapwa. Kung sa ating pag-uugali ay mayroong masama tayong pag-uugali, ito yung masamang damo sa ating sarili. Dapat nating alisin, dapat nating bunutin upang sa ganon magkaroon ng pagkakataon yung pagmamahal sa atin, pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Lagyan natin ng matatabang bagay sa ating sarili upang sa ganon, sa paghahasik ng ating Panginoon, ay ito ay matanggap natin at lumago. Minamahal kong mga kapatid, ang lahat ng ito ay kailangan natin upang sa ganon ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya ay manatili sa atin at lumago sa atin. Ang ikalawang aral na sinasabi dito, ang binhi, ang salita ng Diyos, pag ito inihasik sa atin, ito ay hindi natatapos sa pakikinig lamang, sa pagtanggap lamang, kundi dapat ito ay patuloy na mamunga at ang gagawa nito ay tayo mismo. Ang ating Panginoon ay ibinigay lamang sa atin ang binhi ng kaligtasan, ang binhi ng buhay sa atin. Subalit nakasalalay ang lahat ng ito sa atin kung paano natin ito patutubuin, palalaguin, at pamumungahin. Nasa atin, minamahal ko mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon ay tumigil after 3 years ng kanyang pangaral or pastoral ministry. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagasunod, humayo kayo sa lahat ng dako at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Yung sinabi ng ating Panginoon ay para sa atin. Ibinigay sa atin ang lahat. Ipinakita niya yung kanyang mga magagandang gawain at paglilingkod sa kapwa. Yung pangaral ay ibinigay niya sa mga alagad at sa atin. At tayo ngayon, ang mga misyonero ng ating Panginoon, tayo ngayon ang mga alagad na sumusunod sa Kanya, na dapat gumawa ang lahat ng ito. Yung aral niya ay pangaral natin sa ibang tao. Yung mga magaganda niyang halimbawa ay gawin natin at ipakita natin sa ibang tao. Yung kanyang mga himala na nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos ay dapat natin gawin sa ibang tao upang sila man ay lumapit, maging tapat at sumunod sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang hamon sa atin at invitation sa atin ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay tignan natin ang ating sarili ngayon. Tignan natin ang ating sarili kung tayo nga ba ay sumasagot doon sa paanyaya ng ating Panginoon na humayo kayo at mangaral. Tuwing tayo ay lumalabas ng simbahan sa ating pagsimba, ay laging naroon ang sinasabi ng pare, humayo kayo, tapos na ang misa. Pero hindi natatapos sa pakikinig at sa simbahan, kundi ito'y matatapos kung naibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. Ito'y hamon din sa atin. Sa linggong ito ay tanungin natin ang ating sarili. Kung anong klase ng lupa tayo, kung anong klase ng lupa tayo na tumatanggap ng salita ng Diyos, tayo ba ay tigang na halos hindi na pumasok sa ating sarili ang salita o aral ng Diyos? Tayo ba ay lupa na kasama ng batuhan na pagkatapos makinig natin ang salita ng Diyos ay namamatay o nakakalimutan natin? Tayo ba ay naroon sa mga dawagan
na ang daming mga dawag sa ating paligid. Ito man ay ugali natin, ito man ay mga kasambahay natin, ito man ay yung mga kasamahan na natin na pumapatay sa salita ng Diyos na nais nating isabuhay. O tayo ba ay mabuting lupa na tinatanggap natin ang salita ng Diyos at namumunga sa ating sarili? Minamahal ko mga kapatid, kung ito ay namumunga, ito ay dapat nating ibigay sa iba. Pero magagawa natin ang lahat ng ito kung tayo ay siyang mabuting lupa at naipapakita natin sa ating kapwa. Namumunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Sumayin niyo, Panginoon. At sumainyo rin. Pinamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay mga alagad ng ating Panginoon. Tayo ay may misyon na ipalaganap ang aral, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng lakas at ganun din ng inspirasyon sa pagtanggap natin ng kanyang salita at pagpapahayag nito sa ating kapwa. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo ng payapa. Salamat sa Diyos.